Nako guys, meron pong inamin si Senator Bato de la Rosa. Napakalaki nga po pala talaga ng kanyang problema, guys. Napakalaki. Nag-open po siya ngayon, guys, sa mainstream media. Well, para sa akin, deserve mo yan. Hindi ka naman talaga magkakaroon ng problema kung hindi mo pinili yung choice mo na yan. Kasalanan mong takbo-takbo ka eh. Wala namang nagsabi sa'yo na tumakbo ka. Tapos ngayon, na nagkakagipitan, kasi alam mo na wala kang malilikom na boto, ngayon nag-iiyak ka. So ngayon nga po guys, kinakalampag niya yung opposition, yung mga legit na opposition, yung mga kakamping. Bakit hindi daw nila tanggapin? Bakit daw hindi tanggapin ng opposition itong sila Senator Bato de la Rosa? Wala namang tatanggap sa inyo. Binanatan nyo noon si former Vice President Leni Robredo. Tapos yung policy ninyo, iba, salungat. So, sino yung tatanggap sa inyo? So, ngayon nga po guys, ang gagawin na lang daw po ni Senator Go at ni Bato de la Rosa, guerrilla style. Kumbaga, solo-solo na lang ba? Para makalikom ng boto. Noon kasi guys, actually madali lang manalo. Nung panahon nga ni former President Rodrigo Roa Duterte, kung pasok ka talaga sa banga. Kasi si Digong, binabraso niya yung Congress, Governor, and Mayor. O, ganito yung style noon. Pupunta sila sa isang lugar, mamimigay kunyari ng relief goods. After mamigay, oy, wag mo namang kalilimutan tong bata ko. Si Bato, si Go, Tolentino. Pag hindi yan nanalo, wala kayong pondo. Syempre, yung mga governor, mayor, 'di ba? Congress, ay natakot. Kung kaya't itong si Bato, si Tolentino, si Go, nilakad nila kasi nga binraso. Kung hindi man manalo sa boto ng taong bayan, meron namang ginamit na makinarya. Kaya panalo pa din. Ngayon guys, wala na silang ganong koneksyon eh. Di ba? Wala na. Kaya nga namumroblema ngayon si Bato de la Rosa. Buwag na yung unit team. Konti na lang yung PDP. At beside, hindi din naman sila tatanggapin ng opposition. Kaya ngayon sabi niya, guerrilla style na lang. Hindi din naman kami tatanggapin ng opposition eh. Fly high butterfly kami. Ganon yung gagawin nila. Pupunta sa isang lugar, solo lang nila, mga ngampanya. Kumbaga talagang, trabaho talaga yung gagawin nila. Puro pasikat, gagasto sila sa mainstream media, sa mga vlogger. Ganon yung gagawin nila para manalo. Wala na kasi silang braso dyan sa wala na si Digong eh. Iba na yung administrasyon ngayon eh. Noon, madali lang talaga silang makapasok. Kasi nandyan si Digong. Ngayon, iba na yung administrasyon. Tapos, ang pangit pa dito, buwag pa yung unit team. Sira na din yung PDP. Kahit nga si Tolentino, mukhang aalis na nga din dyan sa PDP eh. Kasi ang bantot na nga ng PDP. Ngayon, ang gagawin ni Bongo at ni Bato de la Rosa, guerrilla style na lang daw. Hindi ako nagfe-fake news. Ito yung balita. Basahin natin. Sabi dito, we just have to do our own guerrilla warfare. Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo are planning a guerrilla style re-election campaign for the 2025 midterm election. Kahit pa mag-guerrilla style kayo, yung nakikita ng mamamayang Pilipino sa inyo ay puro lamang katukmulan, paano kayo iboboto? Doon pa nga lang sa PDEA leaks mo, bad shot ka na. Itong si Bongo, posible pa guys na makapasok yan. Kahit hindi ako supporters ni Bongo, posibleng makapasok yan guys. Dala-dala niya yung pangalan ng Malasakit Center eh. Tapos malaki na din yung in-spend niya na bayad sa mga social media. Kailangan talaga, sa panahon ngayon, kailangan ng social media, tapos kailangan magpa-ads ka din. Kailangan ng ganun para manalo ka eh. Ang tanong dito, pag manalo ka, after mong manalo, saan mo babawiin yung mga perang ginamit mo nung panahon ng eleksyon? Malamang sa alamang, pera pa din yan ng taong bayan. Anyway, ito yung balita. Basahin natin. Nag-usap kami ni Senator Bongo na talaga we have to run our own campaign. Magsumikap lang kami dahil wala namang kaming inaasahan. Wala na talaga kayong aasahan kasi wala na yung ninyo, yung puon ninyo, yung patron ninyo, wala na. Ekis na. 'Di ba? Kahit nga itong si Sara Duterte bumababa na din sa survey. Ekis na kayo. Kaya nga sabi nila na wala na talaga silang maasahan. Kaya nga we do our own guerrilla warfare. Ganun sila, mag-guerrilla fight na lang daw sila. Pupunta sa bawat lugar, ipopromote yung sarili nila, talagang lalakarin nila, ganun yung gagawin nila. Guerrilla style.
Kasi nga, wala nang babraso sa kanila eh. Wala na si Digong, wala na yung makinarya, buwag na yung PDP, ilan na lang yung governor, wasak pa yung unit team, 'di ba? Hindi naman sila kukunin ni Romualdez at ni President Marcos, baka malay mo bumalimbing. Anyway, wala na 'yan, 'di ba? So, yan yung problema ni Bato. Pero paano ka naman kasi mananalo, Bato? Kung yung statement mo ganito. Pakita ko yung statement ni Bato, ha. Ano sabi ni Bato? Malaki ang utang ko sa mga Duterte. Hindi ako pwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging Bato kung walang Digong Duterte. My heart belongs to kung saan ako nagkakautang ng loob. Ay, nandoon talaga ako. Paano ka mananalo niyan? Pinapakita mo na yung kulay mo. Diba? If you are a public servant, you are serving the people. Diba? Pro-Pilipino ka. Pro-justice, pro-life ka sana. Kaso yung ginagawa mo, yung loyalty mo, nakakila Digong. Nasaan yung act of service mo? Nasaan yung in the service of the Filipino? Wala. Kasi yung serbisyo mo, nakakila Duterte. Diba? Anyway, sabi pa dito, I don't know kung talagang malabo naman siguro kaming kakarga ng administrasyon. Malabo talagang kakargahin kayo ng administrasyon. Buwag na yung unit team eh. Tapos tinira mo pa si President Marcos doon sa PDEA leaks mo. O sino ba namang kakarga sa inyo yan? Naniniwala ka sa fake news. 'Di ba? Ayaw namin ng fake news. Ayaw din namin ng ng AJK kagaya ng ginawa ninyo. Ayaw din namin yung duwag, yung ayaw makipaglaban sa issue ng West Philippine Sea. Ayaw din namin nun. O paano ba? Sino yung kakarga sa inyo niyan? Yung mga ninyo, yung mga approach ninyo hindi maganda, hindi tama. Malayo yung approach niyo sa approach ng ating presidente. Anyway, at hindi rin naman kami acceptable sa opposition. Ngayon, paano kayo i-accept ng opposition? Tinira nyo si Lenny, kinawa mo si Trillanes. Diba? Tinira nyo si Risa Ontiveros. So, paano kayo i-accept ng opposition? At beside, iba yung policy ninyo. Magkaiba kayo ng policy. Paano kayo i-accept niyan? Diba? Yung kabilang opposition para sa bayan, kayo, naging opposition kayo para maghangad ng ambisyon. Hindi talaga kayo mananalo niyan. 'Di ba? Anyway, as of now, yung standing opposition ngayon is yung Liberal Party, 'di ba? Hindi din naman kami acceptable doon. So sa gitna lang kami. Ang magsusumikap lang kami, guerrilla warfare lang kami dito. We just have to do our own guerrilla warfare. Talagang wala kayong choice kundi gitna kayo. Walang kumakampi na sa inyo. Dahil lahat kalaban ninyo. 'Di ba? Konti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo. So, sino yung mag-a-accept sa inyo? Maggulo kayo, ang gugulo ninyo. Diba? Kaya deserve mo yan. Hindi ka naman magkakaroon ng problema kung hindi ka tatakbo bilang senator sa 2025. Mayroon pa namang chance. Tagal pa naman yung October, diba? Huwag ka nang mag-file kasi pabigat ka lang din naman. Dead weight ka lang din naman sa mamamayang Pilipino. Wala kang magandang nagawa sa ating bayan, puro lang pagtuturo lang ginagawa mo. So, do you think na iboboto ka pa ng mamamayang Pilipino? And do you think aakayin ka ng unit team na ngayon nagkakaroon na ng gulo-gulo? Tapos yung opposition ayaw din sa inyo? Talagang papagitna kayo niyan. Wala kayong kakampi Kunti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo. O tingnan nyo si Tolentino, nagising na, aalis na sa kanila. Si Tolentino lang naman yung posibleng umalis dyan sa kanila Si Go, may utang na loob kay Digong. Yung commitment daw hanggang kamatayan. Si Bato, ganun din. Di ba yung loyalty niya kay Digong? Kasi kung wala daw si Digong, wala din daw siya, wala din daw Bato. O ngayon, si Tolentino, butterfly yan. So, feeling ko si Tolentino yung aalis. Right? Di ba? Yan po yung problema ni ni Bato de la Rosa ngayon. Buti ka pa yan yung problema mo kung paano manalo. Paano naman yung problema doon sa ating mga mamamayang Pilipino na nakikipaglaban doon sa West Philippine Sea? Paano naman yung problema ng mga biniktima ninyo ng extrajudicial killings? Paano naman yung problema ng mga mamamayang Pilipino na biniktima ng isang sex offender na si Gibuloy? O paano naman yun? Diba? Self-preservation lang ginagawa nyo, self-interest lang. Kung ganyan lang din, wag na lang kayong tumakbo. Nakakahiya kayo. Diba? Yung act of service nyo kila Duterte, sana nag-bodyguard na lang kayo nila kila Digong. Hindi tatakbo pa kayo. Mga papansin din kayo no?
Anyway, yun guys. Di ba? Deserve. Tama ba mga mamamayang Pilipino? Deserve. Deserve na hindi manalo. Pero feeling ko guys, si Go, mukhang mananalo yan. Pero wag naman nating i-wish na manalo. Pero feeling ko lang. Kasi dala-dala niya yung malasakit center eh. Dala-dala niya yung malasakit center. Tapos malaki yung ginastos niya dito sa mga social media. Feeling ko mukhang sabit pa din yan si Go. Pero wag naman sana. I-expose natin yung baho ng mga yan. Na hindi sila dapat dapat iboto. Kasi wala namang ginawang ambag yan sa ating gobyerno kundi man troll. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.